Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Mayong adlaw sa tanan mga kaigsuunan ko sa Dios, mga suki ko nga tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon. Karon ang adlaw sa kaluwasan, adiano sab kining inyong ubos nga alagad Dr. Ricardo Cortuna, maghatod na sab kaninyo sa pulong sa Ginoo, pulong sa kinabuhi, pulong nga naghatag kanatong kusog. Aliwala dining pandemya karon nga atong giatubang mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Hallelujah. Kutob sa mabuti ning atong pagsibya sa telebisyon, Misamis Occidental, mayong adlaw kanatong tanan. Shalom. Peace be with you. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Karon nato pamalandungan mga kaigsunan ko sa Dios. Lain usab na topiko nga atong pamalandungan nga atong gipasukad dinhi sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 7. Pansadit pakini nato pagabasahon magampo kita nga itagtabas Ginoo nga Dios magapanalangin kanato, magahatag kanato sa mga espirituhanong mga butang, mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Alaygon og silimbaho na mga Dios, nagpasalamat kami karon kanimo nini higayuna sa imong gihatag kanamo nga kahigayunan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat nga imong alagad nga imong gamiton Ginoo, o salamat sa mga katawhan karon nga nagatan-aw karon sa telebisyon, sa ilang tagsa-tagsa ka television set. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila, sumala sa imong nakita o Dios nga mga panginahanglan, problema sa uliran o Dios, salamat nga ikaw lamang ang among kadangpan o Dios. Dalaygon ikaw og kapasayloan sa among mga sala. Among dawaton kini pinagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo o among mangluluwas. Amen o amen. Kung naamoy mga Biblia, mga kaigsuunan ko sa Dios, atong sugdan pagbasa Dios problems sama sa ato karon nga kahimtang mga kaigsuunan ko sa Ginoo kini pandemic.
we are to live thereafter. When we believe and obey what the Lord says in His Word, our faith grows stronger. Kaya wala magyuhilain nga makatawag na to o makapalikod sa ito pagtuo. Kanira manggayong pulos Ginoo. Kanang atong pagbasa sa pulos Ginoo. Yang atong pagbuhat sa pulos Ginoo. Mao ni makahatag ka na to o kalikod. Apan, mga kaigsuunan, when we let our feelings, circumstances override our confidence in Him and His promise, our faith begins to wither. Ano makikita? No? Kana bitaw, kung pasagdan ba nimo ba nga ang imuhang faith malumsan sa gitawag gato o pagbati nga imong nakita sa imong surrounding. O niya, ang imong confidence ngadto kaniya o ang iyang mga saad anha magsugod ang gitawag nato o wither na mo action ka na pag duha-duha. Hallelujah. Glory to God. Ilabi na sa atong sitwasyon karon. Wala gilain makatabang sa atong sitwasyon kawas lamang sa Ginoo. Apan ko ang imuhang pagbati nga kahadlok, pagbati nga tawag na to na kadiskurahit sa imuhang surrounding. Kung niya makaingon ka, napabakahay Ginoo sa ato sitwasyon karon. Remember, after Moses sent spies into Canaan, kadiha nga in the book of Exodus, kadiha nga nagpadala si Moses og mga espiya into Canaan. Napulo ka mga espiya. Recorded also in Numbers. Kunya, namalik kining mga espiya uban ang ilang report kung unsay ilang nakita when they enter into Canaan. The first report that the land was good. Muna'y unang balita nga ilang balita ngadto kang Moses. So 10 of them discouraged the Israelites by seeing they were not strong enough to take the land because the giant lived there. Hallelujah. Nadiskurahi ang mga Israelite. Why? Because of the report. Ang report mao nga ilang nakita na ang mga tao ditong dapita mga higante. Unya ilang gitanaw ang ilang kaugalingon usap nga wala sila ikaarang ikasukol sa mga tao nga nagpuyo ni anang dapita. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Even though two of the spies kinsa man ni Caleb and Joshua. Si Caleb and Joshua encouraged the people to trust the Lord
who promised to give them the land. Hallelujah. May sugod kayo kining duruha si Caleb o si Joshua, dagdasig sa mga tao, nga mosalig lang tas Ginoo. Hallelujah. Tungod kay ang Dios saad ka na to, nga kining hayuta iyang ihatag ka na to. And then the congregations wouldn't listen. Wala paminaw kanila. Instead, they cried all night and wanted to go back to Egypt. Nga naman, tungod kay naana ang kahadlok nila. Ilang huna-huna, mas maayo pa ay mubalik na lang sila sa Egypto kaysa mupadayon sila ngadto sa unahan. So, say atong nakita, the present problems nga ilang giatubang mao'y nakapatandog sa ilang pagtuo. In short, wavering faith. Hallelujah. Nalimtan nila ang saad sa Ginoo. Nalimtan nila what the Lord has done in their life during sa ilahang gitawag na to departure from the land of slavery, o giunsa sila sa Ginoo going to the land of promise. Hangtod nga niabot sila sa utlanan sa yutang saad kag isaad sa Dios para kanila. Tungod kay nakita nila ang mga circumstansya nga dili na to kalikayan, ang kalisod, ang kahadlok nga mamatay. Dito nagsugod ang ilahang pagduha-duha. So that's why gigamit na to ang libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6. He must ask in faith without any doubting. Hinahanglan mangayo siya so walay pagduha-duha. For the one who doubt is like the surf of the sea. Na siya nga nagduha-duha sama siya sa balod o sa gapnod sa dagat, driven and lost or tossed by the wind. Asa siya huypon sa hangin at usap siya padumong, padulong. Ano iyang i-conclude din ini, Hakubo, ingon siya, or that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Kana da nga tao nga nagduha-duha, dili mag-expect kaduna siya madawat gikan sa Dios. Hallelujah. Atong hinumduman, faith is a gift from God. Ang pagtuo usa ka gasa sa Dios, hinatag sa Ginoo, that is built upon the sure foundation of a personal relationship with Him through His Son, Jesus Christ. However, for it to grow strong and become steadfast, we must cultivate and exercise it by focusing on the Lord and His provision and promises. Kaya kung magtanaw ka sige sa atong sitwasyon karong panahon na mga kaigsunan, mahadlok ka. Makadungog ka nga dunay nangamatay, nakadungog ka nga nagbaha ang nangasakit. Kunya mo ni mulumos
sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios. Ug tungod ni ini, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang atong pagtuo maluya. O magsugod ang pagtitawag na to with pagduwa-duwa sa atong pagtuo. Now, adunay pipila ka mga butang dihan akong gitun-an pag-ayo ang atong kita. Mostly sa mga tao karon ang ilang pagtuo kiuyo. O aduna ko'y daghang nakita mga higala ko sa Dios, mga hinungdan, causes of wavering our faith. Number one, with trusting the Lord is in conflict with human reason. Muna'y unang nakita ako. When trusting the Lord is in conflict with human reason. By faith, living by faith requires relying on God rather than our own analytical ability. Because what seems logical to us may be contrary to His will and purpose for our lives. Hallelujah. Kani manggo pagpuyo dias pagtuo ba? Nagkinahanglan man ni o relying on God kaysa kitawag na to sa atong kaugalingon nga katakos, sa atong kaugalingon nga maayong mububalanse tungod kay doon na tayo abilidad ni anak mga kinsunan. Hallelujah. Na kung gingon contrary to His will and purpose for our lives. Usahay, ang tao, dako kaayo siya yan sa siya kaugaling, sa iyang katakos. Hallelujah. Tungod ni ana, mapadapli na to ang ato ang pagtuo, magsalig na to sa Dios. That God can do anything. Kaya sa Dios, wala may butang mahimo. Muna ang Biblia ningon, wala di mo'y mahimo sa inyong kagalingon ng mga pagpanikamot. Hallelujah. Believe God. Mabitaw nang ingon ng Biblia, no? Do not put confidence in man, but trust in the Lord with all your hearts, soul, spirit, mind. Ikaduha nga akong nakita. First, when trusting the Lord is in conflict with human reason. Ikaduha, kaya gitawag na ko when we allow our feeling to overcome our faith. Labi ng nagkaguliyang ang imong surrounding. Every minute now and then, makadungog ka nagsirin sa mga ambulansya. Hallelujah. So, kubaan ka. Niya makaingon ka dahil si magpagalingon. Ako kano sa aka ko. Pinapagsugod ang imong pag-wave sa imong pagtuo. Hinumdumi. The foundations of our faith is God's Word. Ang pulong ng Diyos ginawa mo ni atong foundation sa atong pagtuo, which remain constant and unchanging. Dili gini siya mausap. Bahalang ang kalibutan nagkaguliyang, pero still intact ang pulong sa Diyos. And constant, o contrast, emotion frequently portrayed. Emotion frequently fluctuate with circumstance and can lead us astray.
Hallelujah. Kubaan na ka, kuyawan na ka. Tungod sa imong nakita. Kung tungod ni ini natarantar ka. Kung wa na ka nagsubay sa pulong sa Ginoo. No matter how we feel at the moment, we can always rely on what the Lord has said. Unsay gisulti sa pulos Ginoo. Atong kuyugan ang pulos Dios. Dili ang atong pagpati. O manin experience nila ni katong 10 spies nga ipasulong. Pati sila kahadlok kung ilang ikumpara ang ilang ugalingon. We are like, according to them, we are like a grasshopper. Kung sila kung tingali pangutan-o ng mga giant mong tanaw na to, the same ang ilang tanaw na to, mga grasshopper. In short, ilang na kita, we have nothing. Hallelujah. So, ang ilang pagtuo, nalumsan sa ilang kahadlok, sa ilang kabalaka, sa ilang nakita. So, nagsugod o wave ang ilang pagtuo. Another, when we feel to see God at work in our circumstance, sa diha nga dili na nato makita nga ang Dios namuhat sa ato ang palibot nga nagpakitabo sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Kaya magsige na sa ato man ang experience natin problema, magsige na natin hinuktok, magsige tagtanaw sa atong problema. Nang halimot ka nga ang Dios diay namuhat ni ini. Na dili tingali nato makita karon dayon. Pero at the end of this problem, imong makita how we have God. We tend to perceive the Lord's hand working in our lives. When our circumstances are good. Hallelujah. Umayo lang ang atong murag way problema. Unsa na dia, everything fine and good. Kung maka-testify ta, maingon ta nga ang Dios, nag-uban na to. But, if difficulties, problems, or suffering comes, we start to wonder where He is. Makapangutan na dayon ta. Ha namang Ginoo ani. Mura man kong gipasagdan niya. Nasakit man kong COVID. Hasa man siya. Ako mga anak. Ako mga mahal sa kinabuhi.
Hallelujah. People are quickly to give us their opinion regarding what we should do. But their advice may not align with God's will. Muna nga, let us be careful. Mga kaigsoon ng Ginoo. Ang tanang tao sa Pilipinas mahimong mabakunahan. Unya naapoy kunuhay mga eksperto mo opos niini. Amoy ipadangat po sila sa ilang kuhan nga ang magbabakuna mamatay duha ka tuig. Ang uban mahimong wakwak. Sumbi ba sumbi? Ya, ikaw po, may pagkapanatiko, tuo po ka sa maong balita. Muna gitawag na to counsel, negative counsel. Hallelujah. Kitang mga tao, iingnan tas Biblia sa Romans, nga we need to submit the authority. Pailalong ta sa kagamhanan, kay way kagamhanan, nawa itugot sa Ginoo. Plano o kadautan na to, kundi kaayuhan na to. Remember, any counsel we receive should come from godly people whose advice is in agreement with scriptures. Kaya dili ginapalpa. Hallelujah. Perfect na nga advice. Pero makadawat gani ka o mga advice na imperfect, dili maayo, o usan na sa mga rason, sa dihang mo lesson kanila sa mga negatibong nga mga advice, naturalmente ang imong pagtuo mo action o way
bisan dako kayo ang imong problema. Makita nimo, kadako, mas dako ang gugma sa Dios kanimo. Ang iyang pagtagat, ang iyang pagpanalipod kanimo. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Ingon na ang atong Dios, mga kaigsuonan. Hallelujah. Ayaw taga kaayo og focus ang imong problema. Kundili ikiling ang imong pagbati o ang imong hunahuna what the Lord has done in you. Praise God. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Another things, my brothers and sisters in Christ, when we are ignorant of God's way, hallelujah. Kung ignorante ka gani sa pulong sa Ginoo, sa kabubuton sa Dios, walay katarungan nga dili ka magduha-duha sa kaayos Ginoo. The Bible is the only place to learn about God's way. Therefore, if we are ignorant of Scripture, ayon ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Muna nga, gasigi lang gihapon taghimo og mga kadautan, kasalanan. Pero kung imong masabtan ni pag-ayo, the reason why He died on the... Muna nga, usahay, mauho na ta mo simba, mauho ta mo basa sa pulos Ginoo, kay inigbasa na to, kay ang pulos Ginoo, nahimo man ni salamin, iwag,
the following question. Or wants from our lives, because He knows exactly what difficult situations are needed to make us into the person He wants us to be. Hallelujah. In this, one of the fault in the road in which why unbelief could cause me a lifetime of regret, since some wrong decision carry long-term of consequence. Mga ingon anak good sometimes. Basta kay makahimo ganitag decision nga dili maayo, mo resulta po ni og dili maayo, dunay daghang mga consequence nga moabot nato. So mo na hinungdan, we must always seek to walk in God's will. Ato gini kanunay pangitaon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. And I know the Lord guide us by giving us direction, answering our prayers, and helping us along the way. Hallelujah. Glory to God.
Hallelujah. Nalaygon ang ngalan sa Ginoo. I hope nga aduna tay daghang nakuha nga mga pagtulon. Nining orasa nga nakaroon sa nagkalaylaing hospital karon Ginoo nga nagahigda sila. Kung nakadungog sila karon Ginoo, ang imong gahom, ang imong presensya mamuhat karon sa matag usa ka kinabuhi. Mubarog siya sa iyang gihigdaan ug iyang gideklarar ang kayuhan gikan kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, walay gahom ang kaaway, walay gahom ang coronavirus Ginoo, ang COVID-19. Tabunis si imong hamili nga dugo ang tanan nimong mga katawhan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Dalay ko ng alas Ginoo mga kaigsuonan ko sa Dios. Manamilit usab kini inyong alagad Bishop Dr. Ricardo Cortona sa mga programa sa telebisyon karon nangadlaw sa kalawasan. Apan sa dili pa kini nako pagkabuhaton mangimbitar usa ko ninyo. Atong simbahan alang sa inyong kasayuran sa uban, atong simbahan na nahimutang sa FGK building ikaduhang andana. City of the Living God. Alay ko ng alas Ginoo, magsugod ang atong silimbahon, matag Domingo sa alas 8:30 hangtod alas 9:30. Ato pagtuon sa Polos Ginoo Sunday School, unya sunod dayon ang ato ang gitawag nato og Divine Worship. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Hallelujah. Magsugod ang atong Divine Worship alas 9:30 hangtod alas 11:30. Kung doon na kadaghang mga pangutana, don't hesitate to call me and text me in my hotline number. Ngayon yung makita karon nga na sa tagsa ninyo ka television set. Doon na kay problema, you can call me or text me. Or if you want personal kitawag na to counseling nga gusto na mong imong pagkahimuon, you can visit me in my office here in FGK building sa ground floor na ako kanunay sa akong opisina. You can visit me mga kigsuran. Ayo ka, wow! Hallelujah. Kung doon na kayo ngayon ka o mga basahon or Bible, you can call me and text me. O nga aron mahatag na ko kanimo ang imong gipangayo. Sa ngalaygo ng alas Ginoo, ako mingon, God bless us all. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Inyong bus kalagad, Bishop Dr. Ricardo Cortona. God bless. Kadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortona, gadagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.